Ang ating complainant po, si Dolly Del Rosario. Reklamo niya ang vlogger na binahay ang kanyang anak na menor de edad. Nais niyang pauwiin na ang anak niya. Ang anak niya po ay si Antoinette, 17 years old. At ang inirereklamo po ay si Kim Wamos Cruz. Vlogger. Hindi ko kilalang vlogger to. Vlogger po. Vlogger to. Hindi ko siya kilala nga. Okay. Sabi mo kanina, sikat na vlogger. Opo. Okay, sige. Nasaan si Nanay Dali? Pwede ba makita yung vlogger? Okay, ilagay yung picture ng vlogger. Odette. Oops, nadila. Baka wrong sent. Yan ba talaga? Baka mali kayo. Siyang tunay. Siya. Okay, yan yung picture ng girl. Okay, akala ko nung una nagkamali yung pagsalang ng litrato. Okay. Hindi, tingnan ulit natin yung unang picture. Okay, hindi, nagulat nga ako. Kung hindi dahil sa ginto, talagang litong-lito na tayo. Ma'am Dali, Nanay Dali. Hello po. Okay, 17 years old po yung anak nyo. Tinahanan po o kinuha po nitong Yes po, Sir vlogger? Rapi. Okay. Ano pong sabi ng anak nyo? Nakausap nyo na po ang anak nyo? Actually po, nung umalis po siya ng bahay, noong August 2, hindi na po kami nag-usap. Nakablock na po siya sa akin sa Facebook, saka even daw sa tawag po. Kasi yung lola naman po niya nakakausap niya. Ito bang pagsama ni Antoinette kay Kim, sa pilitan ba ito o kusang sumama ang inyong anak? Sir Rapi, kasi po noong August 2, August 1 po nag-aaway na po kasi kami sa chat. Nag-aaway na kasi gano'n. Kukunin niya na raw po yung gamit niya. And then, di ko alam, noong August 2, pumunta siya sa bahay na, which is kaalis ko lang ng bahay, bigla niyang kinuha yung mga gamit niya. Kasama niya si Wamos Cruz. Tapos nung time na yon, umalis na po kasi ako nasa tindahan po ako. Nung time po na yun, nung nalaman ko na doon si Antoinette Gale, dali-dali po ako umuwi ng bahay. Hindi ko po sila naabutan hanggang sa na po ako sa Station 10, nagpa-blatter na po ako. Naganoon po ang ginawa ni Antoinette kasama po si Wamos. Nung umaga po ng August 2. Alam mo ba ni Wamos na minor de edad pa po yung inyong anak? Alam niya yon? Sinabi ko po naman po sa kanya na minor de edad pa po yung anak ko. Okay, ano pong sabi niya? Alam niya po yun, sir. Wala po siyang nire-react. Okay. Alam niyo po kung saan sila nakatira? Hindi ko nga po alam, sir. Yun nga po, isa pa po yun, masakit sa akin. Hindi ko alam. Nung time na yung August 2, nagpunta ako ng Police Station 10, hindi ko po talaga alam kung saan sila hahanapin, hahabulin. Tapos, nung nakapag-usap sila ng August 2, ng gabi na po yun, mga 7, pag-uwi ko po ng bahay ulit. Okay, tawagan niyo ulit si Atty. Garrett, po, Odette. Tawagan niyo si Ano Atty. pa? Garrett. Hindi, ma'am, pinapatawagan ko yung abogado, si Atty. Garrett. Okay, so, gusto niyo pong bumalik itong bata sa inyo, itong anak niyo, kumalas muna kay Kim at bumalik sa inyo. Opo, gusto ko po bumalik po yung anak ko talaga. Paano ma'am kung ayaw na ng bata sa inyo? Meron naman pong, nandiyan naman po yung lola. Pwede naman po sa family namin. Okay. Ito bang vlogger, may bisyo ba ito? Meron bang ginagawang illegal kung bisyo ang pag-uusapan? Sa pagkakalam nyo? Hindi ko po kasi alam, Sir Rafi. Pero ang alam ko, may mga vlogger din siya na babae na sinasamantala niya rin po. Meron pong lumapit sa akin na vlogger na babae. Ganon din po ang ginawa. Sinilaw sa mga material na bagay. Tapos pinapatulong sa kanila. Doon sila nagkukulab sa bahay nila. Ganon po ginagawa. Okay. Sabi niyo po, lumapit kayo sa pulis, nagpa-blatter. Anong po sabi ng mga pulis? Noong time po kasi na yun, hinihintay ko po yung ni Antoinette. Nakausap po namin siya. Parang lang po, ano ba tawag dito? Lang po sa cellphone. Parang ayaw po pumunta sa Station 10 kasi parang hindi sila naniniwala na sa Station 10 po ako nung time na yon. Opo. Tapos nung gabi na, doon lang po sila nakapag-usap pero nakapag na po ako sa Station 10. Okay, Nakapag-report lang po ako sa investigador. Opo. Excuse me, Mama. Attorney Garrett Tung ng AXIS Party List. Nagbabalik. Magandang hapon, Attorney Garrett. Yes, sir. Yes, Sir Rafi. Okay. Itong anak ni nanay, 17 years old, nagtanan sa isang 24 years old na isang vlogger. Pwede bang kasuhan itong vlogger? Pwede ba tayo magpalagay ng all points bulletin na para hanapin itong bata at kapag nakita, isumbong sa pulis at sunduin itong bata? Yes, sir. Dahil first of all, meron tayo ditong kaso ng child abuse, if I may opinion. Kasi dito, 17 years old po ang karelasyon na nirereklamo natin today, which is below our age of consent sa Pilipinas na 18. So dito continuing po yung crime no, na binabahay niya itong bata na to. Hindi po nagmamatter na walang sapilitan dito
The fact is, kaya nga po natin siya tinatawag age of consent. Kapag hindi ka pa 18, the state and your parents will decide for you. Okay, kahit na yung bata mismo ang pumunta doon sa bahay nitong si vlogger. Attorney Garrett? Sir Rafi? Yes, sir. Sir Rafi. Kahit na mismo itong babae, itong bata ang pumunta sa bahay ni vlogger na para magsama na sila, siya may gusto. Yes, sir. It doesn't matter. Pasok pa rin yan. Pasok pa rin yan sa child abuse, Sir Rafi, dahil yung consent naman, yung sapilitang pagkuha, that refers to another crime, which is abduction. Hindi naman po yun yung charge natin right now. Ang charge po natin is yung child abuse or the mere fact na binabahay mo ang isang minor de edad. Tama. So dapat ang ginawa nitong si Wamos, alam niyan minor de edad, sana, oy, sandali lang, hindi tayo pwede magsama dahil wala ka pang 17, hintay mo hanggang maging 18 ka, pwede na tayo magsama. Ganon dapat ginawa niya. Tinawagin yung nanay o pulis o barangay para sunduin yung bata. Di ba? Yes, sir. Dapat. Marami naman pong paraan para pigilan yung isang bata na bumahay sa'yo. I mean, hindi naman siya sapilitang pumasok, hindi naman nag-trespass yung babae papasok ng bahay mo. You can always exclude from your house instead na maganito pa matrouble pa, sir. Okay, child abuse yun. Sige. Yes, sir. That's Attorney Garrett Tung ng AXIS Party List, magandang hapon. Okay, Ma'am Dali, sa pagkakalam nyo, saan po nakatira itong si Wamos? Wamos Cruz po, sir. Sabi po na pamangkin ko, nung time na dinala rin daw po sila dyan, sa Antipolo daw po yun eh. Antipolo. Antipolo, okay. Tawagan nyo ngayon Antipolo PD, Odette, para i-flash natin to at ipagbigay alam natin sa ating mga kapulisan. Patingin ng picture nilang magjowa. Ayun na, kanina yung picture. Pakita mo yung picture. Odette, gusto makita, baka makikilala to ng mga nanonood sa atin. So kung makita nyo po, pakita natin, Odette, ayan po silang dalawa. So kung nakita nyo po yan silang dalawa, pwede nyo po ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station ninyo para pupuntahan po sila, sunduin po itong si Antoinette. Okay? Ayan na pala si Antoinette. Antoinette? Antoinette? Hello po, Sir Prapi. Opo, nasa kabilang linya, mama mo. Okay po, apo. Bumalik ka na para hindi makasuhan ng child Hindi abuse po, yung boyfriend mo. wait lang po, ganito po kasi yan. Ako, side ko naman po kasi total, puro side na lang po nila yung Sige, sige, go ahead Antoinette, go ahead. Ganito po kasi yan. Bago po kami maghiwalay, nag-usap po muna talaga kami nila, Mami, ni Wamos, kung okay ba na kay Wamos muna ako. Tapos ang sabi po nila, okay daw po, ganyan-ganyan. Pero nakalipas na po na ilang 1 month na nakita po nila yung daddy ko sa KMJS na in-interview na suporta sa amin, doon po sila gumawa ng aksyon. Ang pinagtataka ko lang po, bakit po simula nung una pa lang na hindi po pala sila suporta sa amin, dapat tinigil na po nila nung una pa lang. So nagpaalam ka sa mama mo tapos pinayagan ka? Opo, pumayag po talaga sila. Okay po talaga kami bago kami maghiwalay. Pupunta po kami sa mall, nagsisimba kami. Okay po talaga kami. Nung bandang mga 1 month na po, na nakita nila na kay MJS kami, kasama yung daddy ko, na sumusuporta sa amin, doon po sila nagalit. Tawag ulit si Atty. Garrett. Okay, so merong parent consent. Okay. Sa papa mo, sa nanay mo, sa mama mo, so parents, nila, consent ng both parents. Alam po talaga nila na kami ni Wamos. And isa pa po kung bakit ayaw kong umuwi. Dahil ayaw ko talaga sabihin sa video to, ayaw ko po ipaglabas sa media na minumulasta po ako ng asawa niya. Oh, sandali lang. Ilang years ko po kinimkim yun. Ilang years po ako na trauma doon. At ayaw ko rin po. Teka muna, ba't mo sinabi asawa niya? Stepfather mo o biological father mo? Stepfather ko po. Nay. Every time po na namalayas ako, ayun po yung dahilan. And every time din po na namalayas ako na pinagawintay niya po ako ng mga kapatid ko. Pinubugbog niya po ako pag late ako nakakauwi. Wag ka na, sandali, Antoinette, wag ka na umuwi. Wag ka na bumalik kung gano'n, kung totoo yung sabi mo. Atty. Garrett. Yes, sir. Okay, ito galing sa bata mismo na nagpaalam siya sa kanyang nanay at na sumama kay Wamos at pumayag si nanay, pero na makita na agree si tatay na banggit yung tungkol pagsama ni girl dito sa bata kay Wamo, sa KMJS, nagalit to si nanay kaya nagsusumbong sa atin. May permiso daw. Kung may permission, Sir Rafi, at may parental consent na malinaw, then wala nga tayong case for child abuse dito dahil hinahayaan nila. However, I would argue against that pa rin kasi ngayon, terminated na yung consent.
Kasi that consent can be taken away naman at any time. Diba? They have the authority Terminated as na parents. kasi nagsumbong na si nanay. Yes, Sir Rafi. Kasi kung sinabi na ng nanay na umuwi ka na, then dapat umuwi na yung child. Pero at the time na may permission, we can't charge for that. Okay. Very clear. Nay, Opo. totoo ba may consent sa iyo na nagpaalam pala sa iyo? Sir Rafi, noong August 2 po, nagpunta ako ng police station. August 2 po ng tanghali. Bumalik po sila na bahay is August 2 ng gabi na po. Which is nakapag, na po ako sa police station. Siyempre, kinausap po nila ako, nasa bahay kami lang. Siyempre, parang matapos na lang po kasi gabi na, gusto ko na magpahinga. Nagsabi po sila Wamos na sila na daw po. Sige, okay Sinabi na ko po yan. Wamos, Sige, too late na. Too late na pagkasabi. Sinabi ko- Pero nanay, ang tanong ko, totoo ba na minumolest siya raw? Alam mo ba ito, minumolest siya ng asawa mo, itong anak mo? Alam mo ba yon? Kasi hindi naman po magtatagal sa amin niya kung ganyan ginawa talaga sa kanya. Kasi may testigo po ako. Andi dito ang mama ko. Talagang hindi naman matagal po siya nakatira. Kapag gawa-gawa na lang po nila yan eh. Gawa-gawa na lang po din nila yan, sir. Okay, Antoinette. Mami, tangay na pagtatanggol ko pa yung asawa mo, Alam mo, Antoinette, ikaw ang nagtatagal mo isiwa mo, eh. Ito na nga yun eh. Ito na yung media. Kaya gusto ko na rin itiwalat kasi parang sinasakal niyo ko eh. Baga, tinatakot mo ako. The way, huwag ako magsumbong kasi ganyan ang ginawa sa'yo. Alam mo, Antoinette, matagal ka na nakatira sa bahay. Matagal na tayo magkakasama ni Daddy. Na, which is, Anong matagal, Mami? Lagi ako lumalayas kasi Sana sa mga sinusumbong na sa ginagawa akin mo araw sa pa. akin. Walang nangyaring aksyon. Hindi kayo nag-ano. Hindi ko na makakapihan yung asawa ko ngayon eh. Kung gano'n talaga Anong yung wala ginawa nangyari talaga na sa inyo. action? Dahil walang nangyari na action, alam ko iniisip naman mo eh. namin yung kalagayan mo kasi naasawa mo yan. Kaya nga nahihirapan ako ilabas sa media yung side ko kasi Okay, Antoinette, ganito bago tayo mabusan ng oras. Antoinette, okay, susunduin ka dyan ng MSWD o DSWD para gagawan ka ng assessment. Kung totoo yung mga sumbong mo, then ako mismo magsasabi, huwag ka nang bumalik sa nanay mo, bagkus dapat pumunta ka sa isang kamag-anak, pwedeng sa lola mo. Wait lang po, Sir Rafi. Kasi po ngayon po, ang kasama ko po yung guardian mo and then yung daddy ko po. Daddy mo, biological father mo o yung stepfather? Opo. Yung biological father? Daddy ko po. Opo. Okay. Kung ganon, okay lang. Nandiyan ka pala sa biological father mo. Wala tayong oras. Huwag mo ibabang telepono at pagpapatuloy natin pag-uusap, okay? Kapos na kasi tayo sa oras. Sige. Paalam na muna tayo. Frontline Pilipinas po, 5:30 ng hapon.